Magandang umaga, magandang gabi mga kapartner, saan man po kayo naroroon ngayong araw na ito. Ako po si Jade Calabroso at ito ang SMNI Special Reports. Iba't ibang isyu ang patuloy na binabantayan ng buong puwersa ng SMNI News. At sa programang ito, hihimayin natin at bubusisiin ang mga usaping dapat malaman ng bayan. SMNI Special Reports. I assure you, this will be a clean government. We have a nation to guard. We have billions of people to see that they are healthy. It's a question of the draft. It's a question of public interest, public order. Your concern is human rights. Mine is human lives. Time and again, I have stressed that corruption must stop. Enduring peace can only be attained only if we meet these fundamental needs of every man, woman, and child. We will strive to have a permanent and lasting peace before my term ends. That is my goal. That is my dream. Believe me, I will end my term fighting. The President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Marami nang sumubok na baguhin ang mundo sa iba't ibang pamamaraan. Mayroong gamit ang kapangyarihan ng salita, mayroon namang gamit ang takot at marahas na pakikidigma. Sa Pilipinas, iba't ibang revolusyon na rin ang umukit sa kasaysayan nito. Ang pakikipaglaban ng ating mga ninuno mula sa mga manlulupig na dayuhan hanggang sa naitatag ang isang malayang republika at demokratikong bayan na siyang tinatamasa nating mga Pilipino ngayon. Pero paano kung dito mismo sa loob ng ating bansa, mga kapwa nating mga Pilipino mismo, nagmumula ang mga kalaban? Silang nagsusulong ng isang ideolohiyang gustong agawin at wasakin ang demokrasya at kalayaan ng sambayanang Pilipino. Sarapin, di kutsilyo, di almasin, haw-haw, di karabaw, batutin, sipit, namimilipit, gintong pilak, namumulaklak, sa tabi ng dagat. Sino ang papatayin? Ito o ito? Ito. Sabi nila, yung gobyerno, wala namang binibigay na programa sa mga mahirap. Kaya, sabi nila, babaguhin yung sistema ng paggogobyerno. Kailangan isulong ang armadong pakikibaka. Dahil nakikita ko po ang pangangailangan ng pagkilos po ng kabataan. Kailangan din naming pasukin ang gobyerno para pabagsakin ang gobyerno. Ang CPP-NP-NDF ay naglalayong ibagsak ang gobyerno at agawin ang kapangyarihan sa gobyerno sa pamamagitan ng marahas at madugong pamamaraan, yung tinatawag na armed struggle.
At ang layunin nito ay para maitayo ang sistemang komunista sa ating bayan, kung saan ang Communist Party of the Philippines ang kokontrol sa gobyerno. At ang lahat ng mga pamamahala susunod ayon sa ideolohiya at paniniwala ng komunismo. Yan ang pinakalayunin nito. Isang ideolohiyang hindi kumikilala sa Diyos. Nagbabalat kayong makatao na nagsusulong umano ng tunay na pagbabago. Pero sa tala ng kasaysayan, madilim at marahas na pamumuhay ang bitbit ng ideolohiyang ito sa Estado. Puro pagdanak ng dugo ng mga inosenteng mamamayan ang iniwan sa lupang anilay para sa bayan. Yan ang komunistang paniniwala. Nanggaling sa salitang Latin na communis, na ibig sabihin ay para sa lahat o pangkalahatan ang salitang komunismo. Ito ay isang ideolohiyang socio-ekonomiko-politiko na nagsusulong ng isang lipunang pantay-pantay ang lahat ng tao, walang mayaman o mahirap, walang pagsasamantala ng tao sa kanyang kapwa, at walang anumang individual o kolektibong pag-aari. Lahat ng bagay ay pag-aari ng Estado. Ang komunismo ay isang ideolohiyang isinulat ng Alemang si Karl Marx at ng kaibigan niyang si Friedrich Engels. Sa aklat na The Communist Manifesto noong 1848, ito ay bilang reaksyon umano sa mga pang-aabuso at maling pamamalakad ng kapitalismong sistema. Ayon sa kanila, ang kasaysayan ng lahat ng umiral na lipunan hanggang ngayon ay kasaysayan ng mga tunggalian ng mga uri, tunggalian ng mga may kaya at ng mga wala, at ng mga mayayaman at mahihirap, lalo na nang simula ng konsepto ng pribadong pagmamay-ari na maaaring magbigay ng kita o ang tinatawag ng kapitalismo. Lumaganap ang ideolohiyang komunismo mula sa bansang Russia hanggang sa iba't ibang bahagi ng Asia, Africa at Latin America. Niyakap at pinaunlad pa ito ng iba't ibang lider na nais baguhin ang sistema ng umano'y hindi pagkakapantay-pantay at isulong ang isang mundo na kung saan ang lahat ay malaya, nakikinabang sa yaman ng bayan at pantay-pantay ang lahat. Ilan nga dito sina Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Leon Trotsky, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Pol Pot, Madan Kumar Bandari, Fidel Alejandro Castro Ruz, at iba pang mga tinaguriang revolusyonaryong mga pinuno. Subalit sa pagsusulong ng ideolohiyang komunismo sa halip na kasaganaan at kalayaan ng mamamayan, naging malaking bangungot ito sa sambayanan. Mga lobong nagpapanggap na tupa, labis na kahirapan at pagkagutom ang dinanas ng mga bayang napasailalim sa komunistang bansa. Dumanak ang dugo ng ilang milyong inosenteng mamamayan sa mga bansang una na itong isinulong. Bata, matanda, mayaman o mahirap, kahit sino, walang naging ligtas sa hagupit ng pagpapatupad ng ideolohiyang ito. Dito mas naging laganap ang katiwalian, lubhang pang-aabuso sa karapatang pantao, mga panlilinlang at abuso ng Estado. Walang malusog na ekonomiya dahil kontrolado ito ng Partido Komunista, maging ang media, kultura at politika. Marahas ang naging pagsupil sa mga kritiko at kalayaang sibil ng mamamayan. Kaliwat ka ng walang pakundangang pagpatay sa mga mamamayan na hindi pasasakop sa ideolohiyang komunismo. Ilan nga sa naging simbolo ng mapanupil, malupit at marahas na paghahari ng komunismo ay ang labor prison camp sa Gulag sa Russia, kung saan tinatayang 18 milyong katao ang dinala rito at sa pilitang pinagtrabaho hanggang sa mamatay sa mga labor camp ng Soviet hanggang sa kalagitnaan ng dekada 1900s. Walang awa ring pinatay ang mga sumasalungat sa Estado. Matatandaan din na bago maitayo ang unang komunistang Estado sa buong mundo, ilang revolusyon din ang nangyari, tulad ng 1917 Bolshevik Revolution, 1918 Red Terror, at ang 1932-33 Stalin's Great Famine. Kilala rin ang Great Proletarian Cultural Revolution sa China na inilunsad ni Mao Zedong noong 1966. Ito ay isang radikal na reforma sa China na layuning linisin ang mga labi ng kapitalista at tradisyonal na kaisipan ng mga Chino upang ganap na mapanatili
ang ideolohiyang komunismo. Dahil dito, kinailangang alisin ang mga revisionista sa pamamagitan ng marahas na pakikibaka. Pero bago pa ito, una nang isinulong ni Mao ang Great Leap Forward na layuning gawing industrialisado mula sa agrikultura ang ekonomiya ng China. Pero milyong-milyong tao ang nasawi dahil sa dumating na tagutom. Itinuturing nga itong deadliest famine in history kung saan tinatayang umabot sa 20 milyong katao at 45 milyon ang nasawi. Sino rin ba ang hindi titindig ang balahibo sa ginawa ng communist leader na si Pol Pot sa Cambodia, kung saan sa pagnanais na maitatag ang komunistang estado na nagawa niyang patayin ang halos 2 milyong katao o mas kilala sa tawag na killing fields. Sa librong The Black Book of Communism, Crimes, Terror, Repression na isinulat ni Stefan Kurzweil kasama ang iba pang European academic scholars, isinalaysay ang masalimuot na kasaysayan ng komunismo sa iba't ibang bansa. Ayon dito, halos 100 milyon ang namatay dahil sa malawakang pagpatay o mass murder ng mga mamamayan, deportasyon, sapilitang pagpapatrabaho at pagpatay sa pamamagitan ng gutom at kahirapan na mismong estado ang may pakana. Kasunod ng people power sa EDSA noong 1986, ang pag-iba sa paghahari ng komunismo sa Europa ng kanilang mga mamamayan, unti-unting naibalik ang mas malayang legislatura at mga demokratikong karapatan ng sambayanan. Sa ngayon, mayroong iilang bansa pa rin ang humahawak sa ideolohiyang komunismo. Ito ang China, Cuba, Laos, North Korea at Vietnam. May iilang bansa pa rin ang mayroong banta ng komunismo dahil sa mga iilang individual na yumayakap sa mapanganib na ideolohiyang ito. At isa na nga rito ay ang Pilipinas. Paano at kailan naman ito nagsimula sa bansa? Sinasabing isa sa pinakamatagal na rebelyon sa buong mundo ang revolusyon ng mga komunista sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito ay ang Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, New People's Army o ang CPP, NPA, NDF. Ang ideolohiya ng komunismo dumating sa Pilipinas yan mga 1930s, before World War II. So hindi original ito kay Joma Sison. Pagkatapos pong mabuo ang isang komunistang bansa sa Europe, ang binabanggit natin dito ay ang Soviet Union. Sa panahon na nagtagumpay sila sa Bolshevik Revolution of 1917 sa Russia, naitayo nila ang komunismong bansa na naniniwala doon sa mga filosofiya at ideolohiya ni Marx, ni Lenin, upang kung saan ang mga properties, private properties at ang kayamanan kinokontrol ng isang partido lang. At lahat ay kinokontrol ng buhay ng mamamayan. At nag-recruit sila at nagpalaganap sa buong daigdig. Ito yung panahon na nagsisimula ang Cold War. So sa Pilipinas, dumating yan dito noong 1930. November 7, itinayo ang Partido Komunista ng Pilipinas. And si Joma Sison ay ipinanganak 1939 yata or 1938. So wala pa siya, may PKP na. Pero nung nasa UP na siya, dito siya nagsimulang ma-recruit ng papunta sa lumang Partido Komunista ng Pilipinas. Pero nagkaroon sila ng mga tunggalian at mga di pagkakaunawaan sa linya at ideolohiya, kung kaya nagtayo siya ng sariling partido niya at pinalaganap niya ang Marxismo-Leninismo sa buong kapuluan. At ang kaibahan ni Joma Sison sa panahon niya, pinalakas niya ang NPA na naglalayong magkaroon ng armadong tunggalian sa ating bayan. At sa pamamagitan ng NPA, nagkakaroon siya ng puwersa para maghasik ng karahasan ng terorismo at nagkakaroon ng matinding problema dahil nakakaya niyang mamerwisyo at mag-create ng distraction sa ating lipunan. Kung kaya, ang kumpara mo sa lumang Partido Komunista, mas naging successful itong CPP nila Joma na nakapag-create ng NPA. Tinayo namin yung Kabataang Makabayan. Nakapaglunsad kami at nakapagtayo kami ng maraming chapters sa iba't ibang mga eskwelahan, masigla. Yun ang tinatawag na pagbubuo, yun ang pinaka-background ng pagbubuo ng tinatawag na First Quarter Storm, unang sigwa noong mga 1970 na talagang
Grabe ang mga demonstrasyon. Umaabot doon ang demonstrasyon ng mga 250,000. Taong 1971, gumimbal sa mamamayang Pilipino ang pangyayari ng pagpapasabog sa Plaza Miranda kung saan siyam ang napatay at halos 100 nasugatan, kabilang ang mga kandidato noon para sa pagkasenador ng Partido Liberal na sina Jovito Salonga, John Osmeña, Eddie Ilarde, Ramon Mitra at Eva Estrada Calao. Ito ay araw ng meeting de avance ng partido. Ang umunoy nasa likod ng pagpapasabog ay walang iba kundi ang CPP-NPA. Ang Plaza Miranda bombing ay bahagi lamang ng isang serie ng kampanya na ginawa ng CPP. Ito yung bahagi na sinasabi naming Oplan, Big Leap Forward. Ang Plaza Miranda bombing actually is para palitawin at ma-isolate si Marcos sa mamayang Pilipino. Dahil nung panahon yun wala mang ibang paghinalaan kundi siya. At pangalawa, marami ng mga kadre na nakakaalam nito, ng mga kagaya namin, na ang nagpasabog ng 2 granada sa Liberal Party rally noong 1971, na the infamous Plaza Miranda bombing, was orchestrated by Joe Masison and the CPP-NPA so that mapuwersa si Pangulong Marcos na magpatupad ng extreme measures under martial law. And calculated ni Joma na pag may martial law, pwedeng magkaroon ng tinatawag na revolutionary upsurge o yung pagdaluyong ng puwersa ng mamamayang kikilos para labanan ang pagsupil sa kanilang mga fundamental rights. Hindi siya nagkamali doon. Ang theory ni Joma, the greater the repression, the greater will be the resistance. So, the more paghuhulihin yung mga aktivista, the more people will go underground. Kaya nga sabi ni retired General Victor Corpus, si Joma ay brilliant. Brilliant on the notorious side. Brilliant sa kasamaan kasi. Sana ka nakakita na civilian yung nagrarally. Pasabugan mo ng granada at upang matulak mo ang kalaban sa pamumuno ni Marcos, ni Pangulong Marcos, para supilin ang mga mamamayan at in that way, magkakaroon ng daluyong ng puwersa na ma-organize. Kung ang CPP-NPA-NDF nga ang tunay na nasa likod ng marahas na Plaza Miranda bombing, na isakatuparan ang layunin ng rebeldeng kilusan na magkaroon ng pagkakahati-hati ang sambayan ng Pilipino. At dahil nga dito, buhay at demokrasya ang inagaw sa mga mamamayan nang ideklara ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law noong 1972, bunsod ng umunoy lumalalang banta ng komunismo sa bansa. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Yung pangyari, nakatulong doon sa mga, lalo nung mga naging aktivista na, natatangay na sa propaganda ng komunista, nagdeklara si Marcos ng martial law, kaya siyang naging pangunahing recruiter namin. Pinakamalaking recruiter sa NPA. Isa sa naging masalimuot na bahagi ng kasaysayan ng bansa ay nang dumaong sa pantalan ang barko ng gobyerno ni Mao Zedong noong 1972, karga ang libu-libong armas na gagamitin ng rebeldeng kilusan. Itinuturing ito na isa sa pinakamalaking krimen na kinasangkutan ng CPP-NPA-NDF nang sila ay magkasala ng treason o kataksilan sa bayan dahil sa pakikipagsabwatan sa mga banyaga upang isakatuparan ang kanilang layuning pabagsakin ang Republika ng Pilipinas. Katotohanan nga nung pangyaring iyon, habang binababa ito, nung gabi binababa ito, diniklara naman ng martial law. Bagamat hindi alam ni Marcos yun, nagkataon talagang nagdeklara na siya ng martial law. At kung hindi siya nagdeklara noon, talagang lalamunin namin siya ng buo. Mahigit 5 dekada na ang lumipas, pero hindi pa rin nagbabago ang kanta ng CPP-NPA-NDF. Nariyan pa rin ang madudugo at mararahas na pamamaraan ng mga makakaliwang grupo na umano'y nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng mga mamamayang Pilipino. Buhay ng mga inosente ang naging kabayaran. Dugo ng kanilang kapwa Pilipino
ang dumadanak sa lupang sinilangan na mismong kanilang ipinaglalaban umano para sa kalayaan ng sambayanan. Pero lahat ng ito ay sa ngalan ng takot at marahas na pakikidigma. At ang masakit pa ay walang pakundangan din nilang isinaksak ang sariling sandata laban sa kanilang mga kasama. Masasabing wala halos pinagkaiba sa sindikatong mafia ang CPP-NPA dahil noong dekada 70 hanggang 80 pati ang mga kasama nila sa kilusan na umayaw na, tumututol na o pinaghihinala ang espiya at traidor sa kilusan ay sinimula ng linisin. Walang awang pinahirapan, pinaamin at pinagpapatay na parang mga mababangis na hayop. Nagsunod-sunod ang pagsasagawa ng purging o pagpatay nila sa sariling mga miyembro dahil sa paniniwalang nahaluan sila ng mga kalaban mula sa gobyerno ng Pilipinas dahil doon maraming inosenteng buhay ang nasakripisyo. May isa akong kasama din na nagbulong sa akin na nag-ooperate daw ang kilusan sa tinatawag na zombie. Sabi ko, ano zombie? Yung zombie, yun yung mga traidor sa kilusan. Kailangan patayin. Yun ang nangyari dito sa may Northern Mindanao, Misamis Oriental at Agusan del Norte. Lahat ng pinagdududahan na agent o ahente, tawag doon DPA o Deep Penetration Agent, wala na, automatic ka na papatayin. Dagdag pa rito, nagpatuloy ang paghahasik ng karahasan ng rebelding kilusan sa iba't ibang parte ng bansa, partikular na sa Mindanao. Sino ba naman ang makakalimot sa masalimuot at karumaldumal na Digos Massacre noong umaga ng Hunyo 25 taong 1989 sa Davao del Sur, kung saan pinagpapatay ng walang awa ng mga NPA sa pamumuno ni Amado Payot alias Cabenzar ang nasa 39 na bata't matanda na sumasamba sa United Church of Christ of the Philippines na kilala ring anti-communist. Mga bata ang halos kalahati sa minasaker ng mga rebelde sa loob. Sila ay pinagbabaril matapos umanong hindi makipagtulungan sa mga rebelde. Dalawa sa mga biktima, sina UCCP Pastor Ruben Ayap at ang kanyang kapatid na lalaki ay pinugutan pa ng ulo. Isang infant ang napatay nang hinagis pataas sa mga tauhan ni Commander Benzar at sinalo ng isang kasamahan sa pagitan ng bayoneta na nakakabit sa rifle. Ito lang lately, inambush ng pulis sa Taracag, Bukidnon ang namatay 4 na buwang sanggol. Marami silang atrocities na ang nadadamay sibilyan. Ang maririnig mo lang sa kanila, sorry, hindi sinasadya. But you cannot also hear Sunny Africa, Ibon, Lisa Masa, itong mga organizations na nagpapakilala na advocates of human rights, you cannot hear them to condemn these acts. Not a single instance. Ang kanilang kinokondem, gobyerno. Ang kanilang kinokondem, military, police. Because they want to weaken and destroy the image of the government and even destroy the political standing of the government before the people. Muling umatake naman ang mga rebeldeng NPA sa Negros Occidental matapos nasunugin ang 11 heavy equipment. Mga armadong lalaki biglang dumating sa gate na di ko alam kung saan ang galing at bigla kami tinutukan ng baril. Ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front at the Government of the Republic of the Philippines. Ilang administrasyon na nga ang nagdaan, pero hanggang ngayon hindi pa rin natutuldukan ang karahasan sa pagitan ng CPP, NPA, NDF at ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ilang beses nang sinubukan ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang gobyernong taliwas ang paniniwala sa paglilingkod sa bayan. At sa panahon nga ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, mas pinalalakas ang kampanya sa pagtatapos ng pag-iral ng armadong pakikibaka sa bansa. Magkaibigan kami noon ng mga NPAs. Kaya lang, the reverse is there because noon pwede akong maglaro. Politika mayor. Pero ngayon, I do not have that luxury anymore. Kaya mainit yung away namin. Matatandaang noong November 20, 2017, sa ilalim ng Presidential Proclamation 360, tuluyan ang tinapos ang peace talks sa mga komunistang rebelde matapos magsagawa muli ng karahasan ang mga rebelde. Naglabas din ang Manila Court ng arrest order laban kay Sison kaugnay sa Inupakan Massacre.
konteksto po na yon. Nabanggit po ninyo na maglalabas po kayo ng proclamation na Yes. ideklara ito. Meron na po. Terminating the talks and categorizing them as terrorist group. It's not an entity anymore worth talking to. Do we have Ayaw the ko draft? nang may kipag-usap. Yes, it is an all-out war kasi they are considered by the President already as terrorists. We also consider them as terrorists. Ano bang pagkakaiba nila sa Abu Sayyaf? Abu Sayyaf kidnap people and they get money. The NPA will threaten those businessmen and also get money. There's no difference at all. They're there to terrorize people to giving them money. That is extortion. So we will hunt them down and maybe stop them from doing what they are doing. Anong nabigay ninyo sa Pilipinas actually? You cannot even hold a barangay. Influence, yes. Why? Patayan eh. Kaya ganun lang man ang advantage yan. Because you hold the gun. Alisin mo yung sa atin lahat yung baril. Tignan natin. Walang panahong pinapalampas ang rebelling grupo, maging ang COVID-19 pandemic ay hindi naging hadlang sa kanilang mapanirang interes. Abril ang taong ito, inambush ng mga NPA ang mga sundalong kasama sanang maghatid ng COVID-19 aid distribution sa bayan ng Maria Aurora, sa Aurora Province kung saan namatay ang 2 sundalo at 3 pang sugatan. Kaya naman muling nagbanta si Pangulong Duterte ng martial law laban sa mga NPA. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which was imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, 2 army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero 1. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law and there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati pulis na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo. O di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. Hinamon niya rin si Joe Macizo na umuwi ng Pilipinas kung ito ay totoong revolusyonaryo. If you are truly a revolutionary leader, my God, come home and fight here. All these years, nandoon ka sa ibang lugar, nagpapagasto ka ng ibang gobyerno, pinapakain ka, anak ng... Tapos yung mga tao mo dito, kamong mga NPA, nangamatay na lang mo, nangabiyuda na mo, huwag ganing mo kita unsa na si season. Inyong leader, talawan, duwag. May leader ba na maghigda-higda lang ito sa Utrecht? Anong klaseng leader yan? Huwag ka magpasarap dyan, umuwi ka. Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pagkatapos ko po mag-enroll, first day of school, June, sumalubong po agad sa amin mga freshmen, rally, mga protesta, mga malalaking poster. Pero paano kung ang kabataan ngayon ang ginagamit para maghasik ng ideolohiyang sumisira sa kinabukasan ng bansa? Lahat ng problema daw po
ng sambayan ng Pilipino, ang tanging makakasagot lang, ang solusyon lamang ay ang digmang bayan. Digmang bayan, ibig sabihin po, ang armadong pakikibaka. Ang mga mamamayan daw po mismo ang kinakailangang mag-armas, tapatan ang dahas daw di umano ng Estado, barel laban sa barel. Iniwan ang mga pamilyang totoong nagmamahal sa kanila at mga pangarap sa ngalan ng ideolohiyang inihahatid sila sa bingit ng kamatayan, kasama ang mga inosenteng mamamayan. Kung hindi ito maipaliwanag ng maayos, kahit brilliant ka o matalino ka, nabubulag ka minsan dito sa legitimacy and validity of the armed struggle. At para ma-agitate nila yan at ma-play up nila ang human psyche, dadalhin nila yung mga nare-recruit nila doon sa tinatawag na mga immersion. Mula sa indoctrination ng mga teorya at mga doktrina, filosofiya, dadalhin kanila sa immersion doon sa actual situation. Doon sa mga barangay, picket lines, doon sa mga lugar na may mga conflict, doon sa lugar na may problem talaga tungkol sa kahirapan para magkaroon ka ng practical side understanding dito sa mga nangyayari sa lipunan ito. Number 3, so indoctrination, immersion. Ang number 3 is bibigyan ka nila ng experience. Ibibigyan ka ng experience para magkaroon ka ng pag-unawa doon sa mga naaaral mo. Ang pang-apat, bibigyan ka nila ng tinatawag na tuloy-tuloy na re-education and re-indoctrination. So yung tuloy-tuloy na pagbibigay sa iyo ng kaisipan, ultimately, ng paglason sa kaisipan mo, kahit anong talino mo academically, nahuhulma nila into a one-track mind na parang kabayong may takip ang muka. Ganito ka kumilos, ganito ka gumalaw, and because of that, nadja-justify mo ngayon na ang mga problema ng lipunan kailangan magkaroon ng marahas na pagbangon at pagpapabagsak sa lipunan. At gagamitin mo ang armadong pagkilos at paarmasan mong mamamayan para lumaban. Hindi mo mahahalata na napupunta ka na doon sa violent extremism and radical position because ginagatungan nila ang psychology mo patungkol sa pagtanggap mo na ang katotohanan ay may problema ang lipunan at ang may salarin at ang may sala nito, gobyerno. Sa prosesong ganyan, nagkakaroon ng systematic manipulation and systematic distortion doon sa pag-uunawa ng isang nare-recruit. Once you are recruited, along the way, you become manipulated into the psychology ng Marxismo, Leninismo, and Maoismo. Napi-play up nila yung idealismo, yung romanticism. Doon sila napi-play up. Kaya, failure on the part of the government yan na may paliwanag na ang Marxismo at Leninismo ay mga sweet poison ito. Kapag ito'y tinikman mo at hindi mo masituate ang sarili mo, pwedeng pumunta ka doon sa extreme situation. Magkakaroon ka ng malinaw na mga pag-distort ng pag-unawa sa kalagayan ng iyong sitwasyon. At dahil dyan, magkakaroon ka ng distorted na pananaw doon sa process of change. Doon nagsisimula ang manipulation. You will justify violence, magja-justify ka ng karahasan. 16 years old, na-recruit ang anak ko at doon na nagsimulang maging miserable ang pamilya namin. 17 years old po siya nag-full-time. Umalis siya sa aming pamilya at nag-full-time sa kanyang organisasyon. Itong organisasyon na po ito, nakakasama para sa aming mga anak. Iniwan kami at hindi nakapagtapos ng pag-aaral at ngayon po ay tuluyang wala na kaming komunikasyon. Kasi itong mga nawawala na to, it is very possible, very probable na ito sila, kung nandyan pa sila sir, ito ay suddenly mawawala. At ang magiging culprit na naman ay yung military. Dinukot sila, kaya sila nawala. I want to make this very clear kasi po, ito sila, very cooperative sila. Gusto nating tulungan yung mga magulang, yung mga iba pang hindi pa lumalabas. But at the same time, we want the other members na kung nasaan man kayo, kung meron kayong opportunity, umalis na kayo dyan sa organization na yan. At itong mga former rebels po, sila ang magpapatunay kung ano ang ginagawa nila para masira ang military. Mga ganitong instances, ito yung opportunity na kinukuha nila na pinapatay nila ang kapwa nila, dinudukot nila ang kapwa nila, and then charge the AAP, charge the PNP, charge the government.
Doon ko po napag-isip-isip na sumuko na lang talaga sa sundalo kasi sa loob po na ilang buwan na buntis ako, hindi ko po talaga naisip sumuko sa mga sundalo kasi nakatanim pa rin sa akin yung takot na ang tinatatak nila sa amin, pag nahuli kayo, magsumuko kayo dyan, tutorture nila kayo hanggang sa mapaamin kayo sa lahat ng nalalaman nyo. Yan yung sinabi nila eh. Pero awa po ng Diyos, yun, nakapag-desisyon po kami mag-asawa na subuko na lang sa mga militar. At hindi ko po inaasahan yung magiging approach nila sa amin na hindi naman sila marahas. Sinundo pa kami ng maayos. Alam nila na hindi kami komportable na may mga barel. May isang barel lang silang hawak pero para sa seguridad lang. Lahat po ng kailangan namin. Sinubukan nila kami tulungan sa lahat ng alam nilang paraan. Tapos ngayon po, sa totoo yung pagsasalita ko pong ito, alam ko po na magiging delikado yung buhay ko kasi may expose sila eh. Pero itong mga nanay po na nandito, kilala ko po kasi yung mga anak nila. Pakiramdam ko po isa ako sa mga responsable kung bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakakauwi sa mga pamilya nila. Ako pong maswerte ko kasi nakita pa ako ng nanay at tatay ko ng buhay. Mga lobong nagpapanggap ng tupa kung ituring ang mga komunistang nakakapasok sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ipapangalandakan nila ang samut-saring isyu ng lipunan na siyang ginagamit nilang sandata upang makuha ang simpatya ng taong bayan at dalhin ang mga ito sa armadong pakikibaka upang pabagsakin ang umiiral na demokratikong pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa dating kadre ng CPP-NPA na si Jeffrey Celis alias Ka-Eric, isinalaysay niya ang lahat ng pamamaraan ng makakaliwang grupo kung paano nito niloloko at pinagsasamantalahan ang bayan at mga mamamayan. Anya, ito ay sa pamamagitan ng White Areas of Operation. Para mapalaganap niya ang kanyang pagre-recruit sa mamamayan sa iba't ibang sektor, kailangan niya magtayo ng mga tinatawag na mga front organizations. Ito yung ginagamit para sa pagre-recruit sa kabataan at estudyante, sa mga eskwelahan, sa pabrika, mga labor, sa mga community ng mga magsasaka, sa urban poor, lahat ng sektor halos ini-infiltrate niya, pero hindi kaagad para sa komunismo, kung hindi para doon sa mga advokasya at ang tinatawag nilang mga legitimate issues. All of these are part of a grand plan of the CPP. Nakapaloob ito dun sa programa ng National Youth and Students Bureau na pinamumunuan ni Victor Ladlad. So, according to their plan, ang target po nila ay mga 20,000 to 40,000 students all over the Philippines, mga 56 chapters all over the Philippines ang tinatarget nila. Ang CPP-NPA-NDF sa tinatawag niyang White Area Operations o yung infiltration of the urban sectors, universities, colleges, factories, barangays, church, offices, halos lahat na infiltrate niya. Ang ginagamit na bihikulo ng CPP, NPA, NDF organization para makapagmaskara itong tinatawag na COURAGE, Confederation for the Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. At ang namumuno ng COURAGE at ang nagbubuo ng COURAGE, mga kadre ng CPP. Pero hindi sila umaamin yan, nagtatago sila dyan sa bilang leadership ng COURAGE. Ini-infiltrate nila ang 37 agencies of government. Ang pinakamalakas na recruitment ng COURAGE para makapagbuo ng underground. May underground component itong COURAGE. Ang underground component niya, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Ang COURAGE, ito yung legal front na ginagamit ng CPP as recruitment agency. Ang kanyang core group for underground building na dumudugtong sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. And then may Communist Party din na pumapasok sa COURAGE. Ang out of the 37 monitored government agencies na ginagapang tinatayuan ng chapters ng COURAGE, ang pinakamalakas sila sa NFA, National Food Authority, National Housing Authority, sa DSWD, at least mga siguro 8 government agencies, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Ang nakakabahala nito kasi ito ay mga government employees, mga plantilla, position employees, pero ang kanilang loyalty wala sa mamamayan. Yung mga namumuno nito, ang mga organizations na ito at ang kanilang leaders
ay lumalaban sa gobyerno. Maging mga pampublikong ospital ay pinasok din nila. Ang pangalawang recruitment nila sa mga government hospitals. Ito naman ay tinatawag na Alliance of Health Workers. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga halos government hospitals, ang mga nurses, doctors, and mga health workers natin, nagiging vulnerable din sila sa infiltration and radicalization ng CPP gamit ang behikulo ng Alliance of Health Workers. At yan ay malakas sa Philippine General Hospital, National Kidney Institute, Lung Center, Philippine Heart Center. At ang isa pang crucial na sektor na kanilang pinupuntirya ay ang mga guro sa mga paaralan na sanay kaagapay ng pamahalaan para hubugin ang kaisipan ng mga kabataan na maglingkod sa bayan. Pero tila naging instrumento pa ang mga ito na maging kaaway ng gobyerno. Ang pangatlong infiltration sa government, ito yung sa Alliance of Concerned Teachers. Kasi you have around 800,000 public school teachers. Ang nag-o-organize ng kanilang mga organizations dito ay CPP sa pamamagitan ng ACT. At sa loob ng ACT, mayroon kang underground organization na tinatawag na Kaguma, Kalipunan ng Gurong Makabayan, na konektado sa pagsusulong ng armadong pakikibaka ng CPP, NPA, NDF. Ganon din sa Alliance of Health Workers, mayroon kang MASAPA, Malayang Samahang Pangkalusugan. Ibig sabihin, Makabayang Samahang Pangkalusugan. Ito naman ang underground. Pag sinabing underground, ito ay kumikilos, dumudugtong at sumusuporta sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. That is how they deceive and that is how they infiltrate our sectors. Nakakabahala itong situation na ito kasi pag hindi mo tinabunyag, baka magigising na lang tayo. Ang ating mga 1.7 million employees, sympathizer na o recruited na sa CPP, NPA, NDF. Parang anay sila eh. Yung unti-unti nilang binubulok ang gobyerno at unti-unti nilang sinisira ang gobyerno habang gamit nila mismong pundo at resources ng gobyerno. That's the way they operate. Kailangan nilang magpostura na parang advocates of civil political rights and human rights, and yet ang kanilang tinatarget palagi gobyerno. Pahinain ng gobyerno, atakihin ng gobyerno, but to cooperate with government, they don't do that. At sinong mag-aakala na pati ang relihiyon, ang simbahan na inilalapit ang tao sa Diyos, ay napasok na rin pala ng ideolohiyang hindi kumikilala sa Diyos. Oo, na-infiltrate nila lahat. Ang hindi lang ino-organize ng CPP, NPA, NDF ay ang kalabaw, kambing at mga baka. Lahat ino-organize nila halos. Bading, lesbians, simbahan, madre, pare, sekristan, artista, yes, musikero, lahat. Hindi naman malaki, but they can really infiltrate because they create yung pinakamabilis, yung front organizations. Mula sa front organizations, nakakapaglubog siya. The front organizations are serving as the recruitment agency of the CPP, NPA, NDF. And the underground organization or the illegal organization connected to the CPP, NPA, NDF in every sector or open organization, ito naman ang tinatawag na facilitator or agent nila. At ang CPP, siya ang principal. At ang kanyang recruitment agency, itong mga front organizations, including their party list. Kamakailan lang ay naging mainit muli ang usapin ng umano'y red tagging sa mga makakariwang grupo nang magbigay ng babala si AFP kay Catriona Gray kaugnay sa affiliation ng mga ito sa left-leaning women's group. Anya, huwag sundan ang yapak ng kapatid ni Angel Locsin na si Kaela Colmenares na naging NPA umano. Umani ito ng batikos, partikular na sa mga makakaliwang grupo na itigil muna ang pagre-red tag sa Gabriela. Pero isang video speech ni Joe Maciso noong 1980s mismo ang lumabas kung saan siya mismo ang nagkumpirma ng mga grupo sa ilalim ng CPP, NPA, NDF. There are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations.
Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. Taliwas sa kanilang mga bukang bibig na tagapagtanggol ng karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan, mga kababaihan at iba pang sektor ng lipunan, laganap ang pang-aabuso sa loob ng kilusan. Akala namin pinoprotektahan ng kilusan yung mga kabataan, kababaihan in terms of rights ng mga kababaihan, lalo sa violence. Pero yun nga pong masakit, inilaan ko yung buhay ko sa loob ng kilusan. From 14 years old po ako, tapos po 18 ako nung nag-NPA. Doon ko po naranasan na yung napagsamantalahan po nung CO namin. 19 years old lang po ako nung panahon na yon. Naulit po yon nung ako ay 20 years old. Tapos po, nung hindi ko na po kinaya yung depression dahil sa sunod-sunod na pangyayari na yon, pinaratangan po ako na nababaliw. At mayroon daw po akong PTSD tsaka bipolar tendency at sinabihan pa nila ako na parang may sex disorder daw po ako. Sex addict daw po ako. Kaya yun yung naging reason ba't nila ako pinauwi. Kasi delikado daw ako sa mga kasamang lalaki kasi baka gapangin ko daw sila. Na yung mga kabataang kababaihang NPA, most recently, ay na-abuse sila. Sexually, even to the point of rape. At hindi maiiwasan yan dahil nga sa vulnerability. Malayong lugar kayo, mga liblib na lugar, at kayo lang doon. So the possibility of abuse. Because may armas yung commander mo, hindi mo maiiwasan na makapag-abuso talaga sila sa iyo. Hindi lingid sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino na talamak ang pangingikil ng CPP, NPA, NDF. Gamit ang terorismo, ginagatasan ng rebelding kilusan ang mga negosyante sa bansa kahit nga mga mismong nasa politika. Dahil kung hindi, asahan na ang karahasan na kanilang isasagawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng terrorism. Kasi pag hindi ka magbigay, the same, hindi lang sa Globe at Smart, lahat ng targets nila sa extortion, gagamitan nila ng karahasan. Bubombahin nila, susunugin nila, and even iti-threaten nila ang mga officials ng kumpanya. Napapatayin nila kapag nag-cooperate sa government. At dahil dyan, malinaw ang direksyon nila. They are using terrorism to put pressure into the target nila. Sa Smart at Globe, kinakita naman natin kung paano nila sinusunog, binubumbahan, at winawasak sa matagal na panahon ang mga cell sites na ito in which the government cannot secure itong critical facilities na ito dahil sa lawak ng lugar at teritoryo. And because of that, terrorism becomes effective to enhance their extortion operations. Yan ang isang malinaw. At number 2, based on information gathered natin at experience ko doon, isang taon siguro hindi bababa ng 200 million ang kaya nilang kunin mula sa Smart at Globe. Combined. Ang pinakamalaking nagbabayad Smart yata. The NPA is the private armed group, the end of the CPP, as well as of the party list groups na kanilang tinatayo. The NPA is also serving as the backbone of terrorism machinery. The NPA serves not only the Communist Party interest for recruitment and radicalization, but also it serves for the recruitment of the people to support them, as well as in their guerrilla bases, nare-recruit din nila dahil may armado. Pero ang pinakamalaking papel ng NPA ay ang magpasabog ng terorismo. You can imagine, magbabayad bang Globe, Smart, at mga malalaking kumpanya sa kanila kung walang NPA? Di ba? Without the NPA, the CPP is just an ordinary political party. Pero dahil may NPA siya, ang NPA nagiging private armed group ng CPP. At nagagamit niya sa pagpapalaganap ng terorismo. Because they are so organized, from the barangay to the national, kahit hindi siya malaki, they are so deliberate and purposive in their approach. And most especially, they can implement terrorism so deliberately
that they seem, ulitin ko, hindi nagagamit ang law enforcement against them, even ang sa legal laundering nila ng mga pera at ang extortion nila unchallenged ito for the long period of time because they are so organized. Kaya nilang itago, kaya nilang gamitin ang terrorism, kaya nilang paluhurin ang mga malalaking negosyante despite na hindi sila may hawak ng gobyerno. Which shows na ang NPA nag-evolve na sa pamamagitan ng CPP into a so-called one big criminal syndicate that is the biggest mafia-type extortion operations never before seen dito sa ating bansa. It's only the CPP and PNDF. They can extort politicians, they can extort companies, they can extort even yung mga maliliit at mga malalaking negosyante, pareho lang they can operate. Ang pinakamalala, they can maximize yung conduit web of NGOs para makapag-generate ng tinatawag na NGO racket for funding and resourcing ng CPP and PNDF. That is why if there is another aspect that the government should concentrate more seriously, it is on the aspect of defunding and de-resourcing using the law enforcement power of the state. At mapapansin ng maisabatas ang Anti-Terror Act sa bansa ay unang umalma ang mga makakariwang grupo. Anila, delikado ang batas dahil ito ay baka abusuhin ng gobyerno tulad noong martial law. Pero ang totoo, ito ay dahil sila mismo ang punteriya ng batas na kontra terorismo. Ang ordinaryong mamamayan, ang ordinaryong Pilipino at mga sibilyan walang dapat ipagkabahala. Ang target ng Anti-Terrorism Act, yung nagpo-promote ng violent overthrow of the government, nang papatay ka ng tao, gagamit ka ng karahasan, dadanak ang dugo, mga ambush ka, manununog ka, magpapasabog ka ng mga bomba. Ang gumagawa niyan, CPP and PNDF. Kaya natatakot sila. At ang natatakot ang nagpipetisyon, yung mga front organizations nila karamihan. Sila rin ang nagpipetisyon because they are part and parcel of the operations of the entire CPP and PNDF. Sila lang dapat ang matatakot. Ang ordinaryong mamamayan, I don't think so na dapat matakot sila dito sa pagpapasa ng Anti-Terrorism Act. Ginagamit ng CPP and PNDF ang demokrasya para wasakin ang demokrasya sa bansa. Kung para sa kapayapaan at para sa karapatan ng mamamayan ang mga organisasyong Gabriela, Bayan Muna, Anak Pawis Kabataan, Bagong Alyansa Makabayan at iba pa na mga itinayo ng CPP at hindi nila aaminin, if they are for peace and para sa pagdepensa sa karapatan ng mamamayan, bakit hindi nila kinukundina ang pagpatay sa mga sundalo, pulis, mga lumad leaders sa Mindanao? Iyan ang makikita natin kung bakit kailangan itong ibunyag at may paliwanag sa mamamayan. Ang CPP-NPA po, talagang meron silang revolutionary armed struggle, yan po yung NPA, at meron silang political. Kasama sa political ay yung mga tinatawag nilang mga organisawak ng barel. Pero kabahagi pa rin po ng CPP-NPA. At hindi po madidinayan. Kaplastikan po ng CPP-NPA kung sasabihin nila wala silang mga legal fronts na tinatawag. The evils of communism is in its advocacy for the violent, armed, terroristic component to overthrow the government. At nabubuhay ang komunismo, ang Marxismo, Leninismo at Maoismo na siyang pinaniniwalaan na ideolohiya ng CPP and PNDF na matagal nang itinakwil sa buong daigdig. Nabubuhay yan sa karahasan. That is where the evil of communism becomes so apparent. Hindi mo may itatanggi eh. Kaya nga ayaw nilang tanggapin ito na ang ating question, they can become communists for all the hell that we care, but condemn and join the efforts of the government to put an end to armed terrorism component. Because communism, you can advocate your own ideology and philosophy, but once you build and support the New People's Army na pumapatay ng mga sundalo at pulis, pumapatay ng mamamayan, gumagamit ng karahasan, terorismo, hindi na yun tolerable. That is where the evil. At yun ang ibig kong sabihin. For the last 50 years, hindi yan natanggap ng mamamayan. What I'm talking is mayoriya ng mamamayan. Majority of the Filipino people will not accept or subscribe or go with violence. Kaya hindi siya nagtatagumpay eh. Kasi ang magpapatagumpay sa CPP and PNDF kung makuha niya yung tinatawag na critical mass. Ibig sabihin yung sizable number ng mga magsasaka, manggagawa at lahat ng sektor
ay handang sumama sa armadong revolusyon at mga pag-aalsa. Hindi niya kayang abutin na yun. Ang rally nila, ang mga sumasama sa rally nila, 90%, you can tell sa ni Africa in Sarati dito. Ang sumasama sa rally nila, mga 2 dekada na sila pa rin. Ang nadadagdag lang dyan, yung mga iilang recruit nila. Naging kabuhayan na rin nila ito. Naging kabuhayan na rin ito ni Nato Reyes, ni Teddy Casino. Wala naman silang trabaho eh. So saan sila kumukuha ng pondo nila? Di ba? Isang tanong yun. Diyan mo tatanungin ngayon ang mga party list. Malaki ang possibility na nagagamit ito para punduhan ang pagpapakain, ang pagbibigay ng allowances, mobilization, safe houses ng mga taong gumagamit ng mga maskara ng legal na organizations pero nagiging recruitment center ng CPP-NPA. That's number 1. Number 2, itong evils na sinasabi natin, hindi umuunlad ang bayan natin kasi maraming mga services ng government hindi makakarating sa mga lugar na hinaharas ng NPA. At walang kontraktor na sasalo ng project para ma-implement dahil sinusunugan, kinukutong, binubumbahan ang kanilang heavy equipment. Ang pinakamalala, hindi tayo umuunlad kasi ang mga investors, both domestic and foreign investors, natatakot silang mag-invest ng kanilang mga capital and resources kasi hindi sila sigurado na hindi sila guguluhin at pasasabugan at susunugan ng NPA. So kaninong failure yan? Failure ng government yan. Pero in the first place, bakit mo sisirain ang gobyerno mo? If you are for the people and you are for development and security and change, why should you kill people? Pare-pareho tayong Pilipino tapos wawasakin mong bayan mo. So that's the question. Pangatlo, hindi matitigil itong ating walang katapusang tunggalian at labanan dahil maraming namamatay at ang bawat pamilyang namamatayan ay may mga sakit na binibitbit. There will be no healing. There will be no healing for our people even if the CPP, NPA, NDF admits na sila'y para sa pagbabago pero hindi nila may tatanggi ng pagbabagong sinasabi nila, pagbabagong nakatungtong sa madugo at marahas na pamamaraan that will kill our people and our children. Bagamat simula pa lamang nang maupo si Pangulong Duterte bilang pinuno ng bansa, isa na ang banta ng komunismo sa malalaking problema na kinahaharap ng kanyang administrasyon. Ganoon pa man, nananatili ang malakas na kampanya ng pamahalaan laban sa mapanirang ideolohiya para protektahan ang mga mamamayan. Patuloy ang pagpapatupad ng mga pulisya at programa na tutugon sa problemang ito. The President is serious to find for peace. Gusto niya talaga ng peace. Ang problema, hindi man peace ang layunin ng CPP-NPA-NDF. Ang layunin ng CPP-NPA-NDF ay pabagsakin ang ating gobyerno sa pamamagitan ng marahas na pagbabangon ng mga tao at paglulunsad ng armadong revolusyon laban sa gobyerno. So, where is peace there? Ang peace talks at ang peace process para sa CPP-NPA-NDF ay propaganda machinery, alliance building operations, and maneuver against the government. The ultimate objective of CPP-NPA-NDF, sa unang tanong mo kanina, is not to bring peace, but to bring death and destruction to our land by way of radical armed terrorism as their main form of advocating for change in our society. Ilang tahanan, ilang pamilya, ilang bayan na ang sinira ng ideolohiyang komunismo. Maraming magulang ang umaasang darating ang araw na matutuldukan na ang karahasan at kasinungalingang dala ng ideolohiyang ito sa bansa. Andito kami, naghihintay kami. Kami yung tunay mong pamilya. Kami yung tunay na nagmamahal sa'yo. Kami yung tunay na may pangarap sa'yo. Inihintay ka namin. Talagang welcome yung pintuan natin para sa'yo. Kaya umuwi ka na. Sana kung walang deceptive recruitments na nangyayari sa school, hindi sana walang mga kabataan na nasayang ang mga buhay nila para i-brainwash nila. So, sa mga magulang na tulad namin na may karanasan ng ganitong sitwasyon na yung mga anak ninyo talagang nalubog na sa organization, huwag kayong matakot. Ipaglaban natin yung anak natin. Magkaisa tayo para sa mga kabataan,
para sa mga pamilyang Pilipino na niloloko ng mga organization na to. Gusto lang po namin makatapos sa kolehiyo yung anak namin para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sa aking karanasan, nakita ko na hindi ito ang kalutasan. Meron nga tayong ideolohiya eh. Yung ideolohiya ang Pilipino. Likas na ideolohiya na naniniwala tayo sa Diyos at tayo ay makatao, may pagpapahalaga tayo sa buhay, may pangunahin natin, nakabase tayo sa pamilya. No? Ito ay wasak lahat sa komunista eh. Kung na tayong patangay din sa sinasabi ng mga komunista, 50 taon na ito, my God. Perpetual war na ito. At kung ito ang talagang kasagutan noon pa, ang sabi nga ni Marx, kung pinakikinggan pala si Marx, ang sabi, ipakidigman ng mamayan na magtatagumpay lamang kung lalahukan at susuportahan ng mamayan. In 50 years na hindi ito nagtagumpay, ibig sabihin, ayaw ito ng mamayan. Itigil na natin. At ang kawawa ay susunod na lahing Pilipino. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, ang founder at executive pastor ng the Kingdom of Jesus Christ, ay malaki ang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng komunistang ideolohiya na sumisira sa buhay ng mga kabataang Pilipino. Kaya kayong mga kabataan dyan, ingatan ninyo sarili ninyo na huwag kayong magpa-recruit sa mga katulad nito. Huwag din sirain ang buhay nyo. Tama na itong 52 years na pananalasa ng grupong ito na sinisira ang maraming mga kinabukasan ng mga kabataan. Kayong mga naririyan na, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang takot nga, yan ang instrumento ng mga terrorist to terrorize. Lalo tayong matakot kung ito'y magpapatuloy at marami pang mga masisirang mga buhay. Kaya itong isang kadre nilang national na kadre, si Ka Eric, nagpapasalamat ako, lumantad at ibinunyag at ipinahayag ang lahat ng mga ginagawa ng makakaliwa at mga grupong ito ng CPP and PANDF na wala namang pakay kundi manalasa. Hindi naman pwedeng tumbahin ng gobyerno, which is their objective, their main aim. Hindi naman kaya yun eh. Kaya ano na lang, pera-pera na lang, negosyo-negosyo na lang. Extortion na lang. This is the biggest extortion group in the Philippines. Biro mo, tulad ng sinabi nitong Ka Eric na to, yun lang Globe at Smart, 300 million a year ang inyong ibinabayad sa kanila bilang extortion. Ang delikado riyan pagka ang gobyerno natin gumawa ng batas na ipipinalize ang lahat ng mga negosyong nagbubuhay sa rebelyong ito na laban sa gobyerno na ang main objective is to destroy the government and take over. Ibagsak ang gobyerno natin at silang mag-take over. That is the main objective. Kasi ibang bansa hindi papayagan yun. Gawin mo sa Malaysia, Singapore, Indonesia yan. Kundi ba habulin kayo hanggang sa katapusang bundok. Kaya walang mag-i-exist na mga komunista riyan. Tutugisin kayo, lalo na gumamit na kayo ng armas. Bakit kayo may mga army? Bakit kayo may NPA na arming may mga armas? Sapagkat gusto ninyong palitan ang gobyerno at kayo ang mamuno. Kayo ang maging sinasabi ninyong bagong hukbong bayan. Hindi kayo yung bagong hukbong bayan eh. Hindi, pananakot lang yan sa inyo. Kaya ngayon merong anti-terror law. Gamitin na ng gobyerno yan para itong salot na ito matapos na. Nakakainis na eh. Nakakainis pag-usapan. Ako nainis na. 18 years old pa ako, naririnig ko ng mga taong ito. Hanggang ngayon, walang kaibahan. Kada taon yan, patay, ambos, cruel, masyado, ambos, patay, ambos.
extortion dito, extortion doon, patay ambos, recruit dito, recruit doon, subversion dito, pagtuturo ng talaga nakakainis na. Oh. But in spite of that, ang ating mga pamahalaan na mumuno lalo na ngayon sa pamahalaan ni Pangulong Duterte, gumaganda naman ng Pilipinas. Lalo na kung wala ito. Naku. Kaya, tapusin na ninyo yan. Naaalala mo pa ba ang iyong pangarap, o aking anak? Lahat ay aming gagawin upang kinabukasan mo ay marating. Pero sa kabila ng puspusang paggapi ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP, NPA, NDF, binuksan pa rin ng Pangulo ang pagkakataon na makapagbagong buhay ang mga rebelde kung ang mga ito ay magbabalik loob lamang sa pamahalaan. Dahil naniniwala pa rin ang Pangulo na kayang makamtan ang tunay na kapayapaan sa bansa kung magkakaisa lang ang lahat na patuloy na itaguyon ang malayang Republika ng Pilipinas. Tayong mga Pilipino ay likas na kumikilala na mayroong Diyos na nagbibigay ng kasaganaan at hustisya sa lahat ng bansa. Bagamat hindi perpekto ang ating pamahalaan at patuloy pa rin na umiiral ang mga problema sa iba't ibang sektor ng lipunan, hindi ito sapat na dahilan para wasakin at buwagin ang umiiral na demokratikong bayan. Naway ang bawat Pilipino, ang bawat leader ng pamahalaan ay magkaisa na punan ang mga pagkukulang, ibalik ang tiwala sa bawat isa at isulong ang isang kolektibong pagkilos. Hindi gamit ang dahas, kung hindi gamit ang pag-ibig sa Diyos at sa bayan. Ako si Jade Calabroso at ito ang aking SMNI Special Report. Pagmamahal sa may tapat ng aming sandata. Special Reports.